nandito tayo. At ako po'y naatasan na magturo sa gabing ito. Salamat sa Diyos sapagkat muli pinapaalala po sa atin na ang church po natin, ang Radiance of God's Glory Global Harvest Church, ang church ng ating Panginoong Jesucristo ay meron pong wider vision. Ano yung wider vision? Yung WI, worship, ang bawat isa ay nag-i-involve sa worship, kaya hindi lang po tayo rito sumasamba sa Panginoon, kundi saan man po tayo nandoon, we have a lifestyle of worship, integration, na tayo po, nasa loob man o nasa labas ng church, tayo ay nakikihalubilo, nakikisama sa mga tao, pinapakita natin ang pagmamahal ng Panginoon sa ating mga connect groups, integration, and discipleship. This discipleship na tayo po lahat ay nag-i-involve sa discipleship dahil ito yung mandate sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Ano man ang ministry mo, tayo'y tinuturuan na dapat ay meron din po tayong disciple, at least meron po tayong 2 tao na inaalagaan. Worker ka man o hindi ka man worker dito sa church, at least meron kang ganun na tao para masabi po natin na tayo nakakatupad sa mandato ng ating Panginoong Jesus na to go unto the whole world and make disciples of all nations. At alam naman natin, kung meron po talaga tayong desire, ay hindi po tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Kung ano yung taglay-taglay mo, nakaalaman, kung ano yung mga patotoo ng Diyos sa iyo, yun ang gagamitin ng Panginoon para ikaw ay makapag-disciple. Amen. Alam po natin na tapat ang ating Panginoon, na promise niya, He is with us even unto the end of the age. At gusto ko lang pong banggitin na meron po tayong mga kapatiran na actually hindi pa nga po sila, wala pa naman po nung time na yun na G12, wala pang Pepsol, pero nakapag-plant po sila ng mga church. Di po ba? Bakit? Ang pagtitiwala lang po ng bawat isa ay sa Panginoon, yung pangako ng Panginoon na hindi siya pababayaan ng Panginoon, at kung ano man yung taglay niyang kakayahan, gifts, talents, abilities, at yung burden for soul, yung desire na ay pagsabi ang kabutihan, ang magandang balita patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yun lang po ang kanyang puhunan. And ano yung e-evangelism? Saan ka man naroon? Saan barangay ka man? Lagi nating banggitin ang Panginoong Jesucristo, yung kanyang ginagawa sa ating mga buhay, sa mga office na ating pinapasukan, sa eskwelahan, sa kapitbahay. No, dito sa Manila ay hindi gaanong kagaya sa probinsya na magkakakilala ang magkakapitbahay, pero tayo po, pwede po nating baguhin ang kultura sa tulong at biyaya ng ating Panginoon. Amen. At yung RI relationship, the more na nagiging deeper ang relationship natin with one another, dahil ang commandment ni Lord is to love one another. At hindi pwedeng maging deeper ang relationship natin with one another kung hindi po natin mamahalin ang ating mga kapatid sa ating Panginoon. At nakakatuwa po, kanina pinag-pray po muli natin yung wider vision ng Radiance of God's Glory Global Harvest Church, at kasama po doon na ipinag-pray yung pagkakaroon po natin, yung desire natin na magkaroon po tayo ng sariling church lot and building na mas malaki po at malawak kaysa rito. Sino pong gusto ng mas malawak na lote, mas malaking church building, may parking at merong mga kanya-kanyang mga departments, ang mga ministries, yung malayang-malaya tayo na makapagpupuri sa Panginoon. Siyempre, gusto po natin yan. Matagal na natin yung desire sa ating mga puso. Pero, para po matupad yan, meron din po tayong bahagi, mga kapatid. Amen. Ano yung role natin? Hindi lang po mag-pray. We have to act. Kailangan po na umakto tayo. At kaya nga po sa gabing ito, ang ating pong magiging bahagi, isa sa magiging share natin para matupad yung kiniklaim natin, yung pinagpe-pray natin na wider church, at meron tayong sariling
church and building, ay mag-share po ako ng patungkol po sa giving. The value of giving. Ito po, parang ilalagyan lang po natin ng dadaanan po natin kasi ituturo din po ito sa mga susunod na araw in detail. Pero maganda po na mauna na sa mga manggagawa na nandito at sa mga kapatiran na hindi man manggagawa. Pero nakaka-bless, nandito sila every Tuesday. Talagang committed and dedicated, talagang uhaw sa salita ng Panginoon. Kaya I believe this topic is for each and everyone. Hindi lang po sa mga workers and leaders, kundi para po sa lahat na nagnanais na lakaran yung lahat ng pinagagawa ng Panginoon sa buhay ng isang Kristiyano. Napakahalaga po ng giving o pagbibigay. Ito po bilang mga lingkod ng ating Diyos ay parte na po ito ng ating buhay Kristiyano. So ating pong pag-aralan why, how, when, and whom do we give? Una, why? Bakit nga po tayo nagbibigay? Kasi kung tunay kang Kristiyano, kung paano ang ating Panginoong Jesus ay nagbigay, una na nga po niya na ibinigay nung siya'y nagkatawang tao ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Diyos, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa paggawa ng mabuti, sa paghayo, pangangaral ng Ebanghelyo. At yung bago po, yung sa end ng kanyang earthly ministry, sa kanyang 33rd years old, ay kanya pong inialay ang kanyang buhay upang tubusin ang mga tao sa kanilang mga kasalanan. So yun po, the best na ibinigay po ng ating Panginoong Jesucristo ay yung pong kanyang buong buhay para sa bawat isa sa atin. At kaya nga po nandito tayo. Amen. Kung hindi po nagbigay ng buhay ang ating Panginoong Jesus, I believe wala po tayo rito. Nasaan kaya po tayo? Salamat sa ating Panginoong Jesus. So, ang pagbibigay, hindi man po sabihin na kagaya ng buhay ng ating Panginoong Jesus na napako sa krus at para tubusin ang kasalanan ng sanlibutan. So ang pagbibigay sa iba't ibang kaparaanan ay bahagi ng buhay Kristiyano. Amen. Paano po tayo magbibigay? So pag sinabing pagbibigay, syempre more on ang ating pong topic ay inclined po sa giving of finances. Amen. Pero hindi lang po finances talaga ang binibigay, pero this time, yun pong giving of finances ang ating pag-uukulan po ng pansin. So paano po tayo magbibigay? How? We set aside a certain amount, a percentage from all of our income and wealth, salary, commissions, bonuses, interest, gifts, business income, whatever it is for the local church where we are attending. Amen? Dahil tayo po ay uma-attend sa local church o kaya naman po ay kung saan po tayo inaakay ng ating Diyos na buhay. Amen? So alam na po natin yan, kung dito ka uma-attend sa church na ito, dito ka magbibigay ng iyong mga kailangang ibigay ayon sa sinasabi ng Biblia. When, kailan po tayo magbibigay? We give to the Lord every church prayer and worship gatherings. Sa Book of Acts, isinulat po ni Apostol Pablo at sa mga Corinthian believers na tayo po, yung mga mananampalataya noon, ay inaakay po niya and encourage niya na mag-set aside na po ng kanilang pambigay, ng kanilang contribution, ang tawag po sa Bible o ambagan sa Tagalog. Pero sa atin, hindi natin ginagamit yung contribution. Ang ginagamit natin ay tithes and offerings. So we give to the Lord every church prayer and worship gatherings. Paano kung hindi po ako nakapagbigay, na-miss ko po? Anong gagawin ko po? So yung hindi mo na ibigay noong last Sunday, for example, hindi mo na ibigay, na-miss mo, itatabi mo yun. At sa susunod na gathering, let's say ngayon, pwede mo ring ibigay. Paano po kung na-miss ko po uli ngayon?
di ibigay mo sa next gathering. Ganun po yun. Hindi yung nalagpasan mo yung Sunday, hindi ka nakapagbigay. Wow, thank you. Ikakain ko na lang ito, hindi ko na ibigay doon. Hindi po ganun. No? Patuloy mong ikikip yun, idadagdag mo sa iyong pambigay. Napakagandang practice na lagi na meron tayong inihahanda na pambigay sa Panginoon. Kung ano yung ipinasya mo sa puso mo, magbibigay ka, yung iyong pambigay ay ibibigay mo tuwing may gawain sa Panginoon, just do it. Kung sabi mo, every Sunday ko ibibigay ang lahat ng aking pambigay kay Lord, do it. Kung naipasya mo na, ako monthly ko ibibigay, ang ibibigay ko kay Lord, just do it. Amen. Alam naman po ni Lord ang buhay ng bawat isa sa atin. Alam niya kung ano talaga yung nasa puso natin. Alam ni Lord na hindi natin minimiss yung mga ibang mga church gatherings at once lang tayo magbibigay. So kung yung isang tao ay nagpasya na once lang niya ibibigay yung kanyang pambigay kay Lord, I believe tinipon niya yung para sa isang buwan at sama-sama niyang ibibigay. Hello, naintindihan po ba? If we miss, we keep that portion for the Lord and we add it when we come back. We give as led by the Spirit and as needed. Kasi hindi lang naman po yung tayo dito sa church nagbibigay. There are times na tayo po ay lumalabas at meron tayong mga tao na kailangan bigyan. Merong tao na mga nangangailangan, inaakay tayo ng Holy Spirit to give. Minsan, naririnig natin o napapanood sa TV, merong mga tao nangangailangan doon, kaya mga organizations na nangangailangan. If God is leading you, touching your heart, at sinasabi sa iyo ng Holy Spirit to give, to donate, magbigay ka. Huwag mo ahadlangan, hindi ako magdo-donate doon. No, just obey the leading of the Holy Spirit, whom we give to the needy. Nasa Bible po yan. Hindi lang po sa church tayo nagbibigay sa needy, sa mga nangangailangan. Kaya po, tayo ay meron tayong give to the poor. We give also to God's ministers, sa mga missionaries. Nagbibigay po tayo sa mga lingkod ng Panginoon, ng mga humahayo, sa mga iba't ibang lugar, at nangangaral ng Ebanghelyo. At nagbibigay din po tayo sa iba't ibang mga charitable institutions, sa mga NGOs, no? Ang Radiance of God's Glory, Global Harvest Church, naging practice po natin na nagbibigay po tayo ng donation sa FEBC, sa isang mission organization. Nagbibigay din po tayo sa Philippine Bible Society at sa iba't iba pa pong mga organizations. Kaya glory to God, yan po ay leading ng Panginoon at every time na hindi man po yung church, kayo personally, inaakay kayo ng Panginoon to give, magbigay po tayo. Amen po ba mga kapatid? So alam na po natin yan. Yan po ay i-detail natin sa mga pagkatapos po ang ating team na maybe sa kalooban po ng ating Panginoong Hesukristo ay maituro po natin kasi gusto natin na maging pamilyar po tayo at malaman nating lahat yung mga bagay na dapat nating malaman, mga turo at aral ng Diyos patungkol po sa giving of finances. Alam niyo po, gusto ko lang i-mention na nung pong bago itong church na ito, sa pangunguna na Bishop Ferdy, isa po sa bagay yun na iniiwasan po niya na mag-preach o magturo patungkol po sa giving. Bakit? Kasi nag-iingat po siya at ayaw po niya na yung mapag-isipan ng negatibo na kaya merong church ay para kunin yung mga binibigay ng mga tao. Kaya alam niyo po, for so many years ay hindi po talaga itinuturo sa church na ganito, usually sa mga manggagawa lang po, sa workers, doon po sa mga dinidisciple, doon lang po. Pero nakita po natin, habang patuloy na naglilingkod sa Panginoon, alam niyo po ang isang pastor, pag nagpastor po yan, hindi po niya alam lahat. Patuloy pa rin po siya nag-aaral, patuloy na nagse-search, patuloy na kinakausap ng Panginoon. And after so many years, ay nangusap po ang Panginoon na kailangan po na ituro itong bagay na ito. Bakit?
Nasa Bible po, part po ito ng gospel ng ating Panginoong Jesucristo. At kung hindi po ituturo ang patungkol sa giving, particularly sa finances, ay hindi po tayo full gospel. Kulang po, sapagkat kung ating pong babasahin ang buong Biblia ay napakarami pong aral, guidance, instructions ng Panginoon patungkol po sa giving of finances. At bakit ito nasulat sa Biblia? Para po sa lahat ng kanyang mga anak. God wants to bless His people. Financially, hindi lang po spiritually, emotionally, intellectually, hindi lang po yan, kundi also sa larangan po ng finances. Amen. What is God's promise to you because you give? Ano ang pangako ng Diyos sa iyo dahil ikaw ay nagbibigay? God will prosper you. 2 Corinthians chapter 9, verses 10 to 15. Ligdangan po natin yung ibang talata kasi mahaba po ito. 2 Corinthians chapter 9, ang verse 6, hindi ko pa po pala naisulat yan. Ito ang ibig kong sabihin. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa mga Corinthian believers. Ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng kakaunti. Ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. So, ini-apply po ni Apostol Pablo ang pagbibigay sa agriculture o sa larangan po ng pagtatanim. Kagaya po yan ng pagtatanim, kung meron ditong lumaki sa probinsya at marunong magtanim, ano po, alam po ninyo yan, kapag ikinagtanim ng isang butil, ang aanihin mo ay bunga ng isang butil. Butil ng palay, butil ng mais, monggo, o namang uri ng butil yon. Pero kung marami kang itinanim, marami kang inihasik, syempre, marami kang aanihin. Hindi lang bunga ng isang butil, kundi marami. Kahit may mamatay doon sa mga buto na yon, marami ka pa rin aanihin. Yun po yung sinasabi. Ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. So ang pagbibigay ay kagaya ng pagtatanim. Pag ikay nagbigay ng kaunti, kaunti ang iyong matatanggap. Pag ikay nagbigay ng marami, marami ang iyong tatanggapin. Amen. Talatang 8, basahin ang lahat sabay-sabay. Mukhang hindi pa kayo naghapunan. Ano? Lakasan natin, lagyan natin ng buhay. Ang mga anak ng Diyos ay masisigla. Amen. Amen. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at hindi pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Doon po muna tayo. Anong sabi? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo. Sino ritong gusto na pasaganain siya ng Panginoon? Siyempre, walang humihindi dyan. Gusto natin ng kasaganaan. At hindi lang sa isang bagay, sabi, sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan. Alam niyo po, ganyan ang ating Panginoon. Hindi niya tayo tinitipid. Gusto niyang bigyan tayo ng kasaganaan higit pa sa ating pangangailangan. Sabi, bakit? Kasi gusto ni Lord na tayo ay sumagana sa mabubuting gawa. Kasama rito yung makapagbigay tayo ng mas malaki, mas marami. Kaya alam mo na yon kapatid, kapag maraming binibigay sa iyo si Lord, marami ka ding gagawing mabuti sa iyong kapwa. Hindi mo titipunin ng titipunin for your own self lang. Amen. Kasi sabi, upang sumagana kayo sa mabubuting gawa. Pantulong mo sa church, sa mga nangangailangan, kung saan ka inaakay ng Panginoon. Kaya huwag kang hihindi once na kinausap ka ng Panginoon to give, just give and obey. Verse 10 ang sabi, ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain. Sino ang nagbibigay ng binhi at tinapay na makakain? Si Lord. Ay siya rin magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito
upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. So every time na ikay binibigyan ng Panginoon, gusto ni Lord, meron kang binhi na nakalaan na pantanim. Ang sabi, palalaguin niya yan upang magbunga ng sagana ang iyong kabutihang loob. So napakaganda po nito sa buhay ng bawat Kristiyano, buhay ng bawat isa sa atin, na yung mga sumasagana ang buhay ay kinakakakitaan ng kabutihang loob. Kung noong hindi pa masagana ang buhay mo, may mabuting kalooban ka na, noong masagana na ang buhay mo, mas lalong mabuting loob ka kaysa dati. Hindi yung nung ikaw ay sumagana, ay nagmalaki ka na, hindi mo na pinansin ang mga dati mong kaibigan, kamag-anak na mga mahihirap ang buhay. Sabi, lalo kang sasagana sa mabuting gawa. At ang sabi, sa verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. Once again, inulit ng Panginoon. Sa lahat ng bagay. Saan tayo pasasaganain? Sa lahat ng bagay upang mas marami ang inyong matulungan. Kaya hindi po tayo mamimili ng tutulungan. Marami. Sino ritong gustong maraming matulungan? Hindi lang mga miyembro ng pamilya mo, hindi lang mga members ng church. No, di ba kahit mga unbelievers, pwede po tayong gamitin ng Diyos upang matulungan sila. Pwede nating magamit ang pera na binibigay sa atin ng Panginoon, puhunan natin para yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon ay makakilala kay Lord. Malaki po ang nagagawa ng pera. Doon po sa Bible study natin sa Batangas, sa Barangay Nato, Rosario, Batangas, at sa Barangay San Carlos, Rosario, Batangas. Sa Diyos po ang kapurihan at kalwalhatian, ginagamit po ni Bishop ang pera, kahit ako rin po, hindi naman po kalaki ang halaga, yung mga uma-attend kapag po nakapag-recite sila at meron silang naintindihan nila yung mga itinuro. Pagkatapos po ng pagtuturo, magtatanong po kami, sinong may natutunan? Amen. O ano yung 4 na bagay na natutunan mo? Kapag nakapag-recite po, binibigyan ng 20, 25 pesos, 50 pesos, depende po sa laki o dami ng kanyang na-recite. Kaya di po ba encouragement po yun para sila ay yung mag-aral ng salita ng Diyos at makinig na mabuti. Hindi naman po napakarami yung talagang nakakapag-recite. So, siguro every gawain, nakakapagbigay doon ng 100 hanggang 200 pesos. Minsan mas malaki pagka ginanahan, At minsan po nagre-recite lahat, 10. Kung tig to 20 pesos yun, 25 pesos, di po ba 250? Minsan, meron pang mga kabataan na gustong-gusto nila magre-recite ang mga memory verse. Di po ba nakaka-encourage yung mga batang ganyan? 6, 7, 8, 10 years old, nagre-recite. Di ba, kung may pera ka, di ka manghihinayang nabigyan. So, ginagamit po natin yung pera para ang Panginoon ay mataas at maraming tao ang lumago sa pananampalataya sa Panginoon. Upang mas marami inyong matulungan. Lalo kung merong mga taong nangangailangan, gamitin natin ang mamon o ang pera natin para makatulong tayo sa ating kapwa. At bakit kaya gusto ni Lord yun? Sabi sa last line, sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong. Ito pong talatang ito actually ay nasulat ni Apostol Pablo kasi po may dadalhin po siyang tulong mula sa mga mananampalataya sa Corinto papunta po sa Jerusalem. Kasi marami pong mga saints po doon, maraming mga Christians po doon na talaga nakaranas po ng poverty.
No? Pero ito po, ina-apply natin sa ating buhay na tayo po ay pwedeng magamit ng Panginoon na makatulong tayo sa lahat ng mga nangangailangan. Ngayon, kung may kapatiran tayo na alam mo na talagang in need, huwag mong i-withhold o i-withhold ang iyong pera. Tulungan mo siya. Maging bukas palad ka. Magbigay ka ng kahit magkano galing sa iyong puso. What is God's promise? Because you give, God will prosper you. Philippians 4:19. Ito pong talatang ito ay nasulat din ng Apostol Pablo. Patungkol po ito doon sa mga tao na nagbibigay. Mga tao na bukas palad ang pagbibigay sa mga taong nangangaral ng salita ng Diyos. Noon pong panahon na yon, si Apostol Pablo ay nangangaral sa iba't ibang lugar at dumating din po sa kanya yung pagkakataon, yung panahon na kailangan din po niya ng finances kasi lakbay po siya sa iba't ibang dako. At meron pong mga taga-Pilipos na tumulong po sa kanya para po matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Ano po ang sabi niya? At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi yan pwedeng i-claim ng isang tao na hindi naman nagbibigay. Para po yan sa mga tao na nagbibigay at tumutulong sa mga nangangailangan. Lalo na po, si Apostol Pablo ay lingkod ng Diyos. Kung meron tayo nakikita mga lingkod ng Diyos, may nagkasakit sa pamilya, na ospital, na aksidente, nangangailangan, nagiba ang bahay ng bagyo, maging bukas palad po tayo sa pagtulong. Amen? Dahil yan pong pangakong yan, sabi, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Hindi mauubos kahit bigyan ka ng bigyan ng napakarami, hindi mauubos ang kayamanan ng Diyos. Sabi, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa larangan ng finances pa lang, doon i-claim natin, pero alam niyo po, pag nagbigay si Lord, hindi ka lang financial pinagpapala sa iba't ibang area ng iyong buhay. Amen. Hindi lang po sa larangan ng pera. Yung iba po ay blessed financially, pero sa ibang area ng buhay ay hindi naman po siya blessed. Pero ganyan po si Lord. Pero dahil ang topic natin ay sa finances, diyan po muna ang focus natin. Kaya pag tayo nag-exhort sa mga giving, exhort natin na magbigay para maklaim ng bawat isa ito pong promise na ito. What is God's promise to you? Because you give, God will prosper you. Ito, hindi po natin pwedeng alisin ang Malakay chapter 3, verses 8 to 11. Alam niyo po, gusto ko lang linawin sa bawat isa, sa panahon po ng New Testament, totoo po na we are led by the Spirit sa ating pong pagbibigay. But the Holy Spirit, I believe, will not contradict the Word of God. Kung aakayin ka man ng Holy Spirit to give, hindi ka niya aakayin na mag-uupo sa kanyang salita na nasulat na. Amen? Dito po sa Malakay chapter 3, verses 8 to 11, basahin natin ang malakas, sabay-sabay, begin. Amen.
So nabanggit ko po kanina that sa panahon ng New Testament, we are led by the Spirit sa ating pong pagbibigay. And nabanggit ko rin na I believe the Holy Spirit will not contradict yung nakasulat na sa Biblia. So this time of grace, New Testament, dispensation, I believe kailangan pa rin po natin at maganda rin po na guidance po natin ang Word of God sa Malakay chapter 3 verses 8 to 11. Ano po ang sinasabi rito? Bagaman po ito'y nasulat para sa mga Israelita, sabi nga po, tayo ay tagapagmana ng Diyos, sabi, dahil sa ating amang si Abraham, sumampalataya tayo sa ating Panginoong Hesukristo, ang blessings ng Diyos sa Israel ay para din sa bawat isa sa atin. Amen? Pero hindi lang tayo nagke-claim ng blessings. Yung mga pinagagawa ng Diyos sa Israel ay dapat din nating gawin if we want to claim Israel's blessings. Ito po ay standard of giving na pwede po nating maging sukatan sa ating buhay Kristiyano, pero hindi po limitado dito dahil tayo po ay nasa panahon nga ng New Testament wherein led by the Spirit. Ngayon, kung inaakay ka ng Holy Spirit to give more than that tithe na sinasabi po dyan, so gawin po natin. Pero I believe, hindi ka aakay ng Holy Spirit, ay magbigay ka lang ng 1%. Sa akin po yun. Ewan ko lang po kung meron na po nangusap sa inyo na Holy Spirit na sinabi, okay lang, magbigay ka lang ng konti. Po ba? Ang sabi po dyan, ang tanong ko na may, matuwid bang pagnakawa ng tao ang Diyos? Hindi. Meron bang sasagot ng yes? Wala. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Kaya pag mga tao, mga mananampalataya ay hindi nagbibigay, sabihin ng hindi man niya tawaging ikasampung bahagi yun, pero ang kanyang pagbibigay ay napakarampupot, no? Nagnanakaw po siya sa Panginoon. Yun po ang sinasabi diyan. Kasi yan po yung limit na binigay ng Panginoon sa bayang Israel, sa bayang minamahal niya, sa bayang kinupkup niya, sa bayang tinubos niya. Di po ba? Inalis niya mula sa pagkaalipin at dinala sa lupang pangako. Ngayon, tayo naman po na mga mananampalataya na nasa panahon ng New Testament, hindi man po tayo dinala doon sa lugar ng Kanaan, pero tayo po, ang buhay ng Panginoong Jesus ay Kanya pong ibinigay para sa bawat isa sa atin. So ang sabi po, kapag ang tao ay hindi nagbibigay sa Panginoon, ay ninanakawan ang Diyos. Meron po ba ditong mga magnanakaw? Kaya ko po iyan din nabanggit, kasi pray tayo ng pray. Ang tagal na natin nagpe-pray. Ng church lot and building, hanggang ngayon wala pa pong binibigay si Lord. Let us examine ourselves. Baka po isa po tayo sa nagiging hadlang sa katugunan ng Panginoon. Amen. Sabi, isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Nakakatakot po ito, pero alam natin, ang Diyos ay ibig sabihin, yung kanyang mercy ay talagang sobra-sobra, lalo na po sa ating kapanahunan. Ano ang sabi niya? Dalhin ninyo ng buong-buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos. Sabi, buong-buo. Anong sabi? Ang dadalhin daw natin? Buong-buo. Dinadala ba natin ang buong-buo o binabawasan natin? Ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Gaano ba kalaki ang langit? Siyempre, napakalaki kaysa Pilipinas, ano? At siyempre, ang bintana, hindi lang 100 bintana yun. Hindi kaya bilangan ng bintana ng langit. At I believe, napakalalaking mga bintana. Yan bubuksan ng Panginoon, sabi, ibubuhos ang masaganang pagpapala.
Pangako yan sa bayang Israel. Pero tayo ngayon ay Israel din ng Panginoon. Dahil tayo'y tinubos ng Panginoong Jesus ng kanyang banal na dugo. Kung paano niya minamahal ang Israel, ay ganun din niya minamahal ang bawat isa sa atin. Amen. Kaya ito'y encouragement po sa bawat isa, wag po natin pagnanakawan si Lord. At kung tayo'y magbibigay, ayaw mo mang gamitin yung ikapo, dahil sabi mo man ay pang Old Testament yon. Pero kung magbigay ka, ini-encourage po tayo ng salita ng Diyos na more, 10% or more ang iyong gawing sukatan. Wag mong babawasan sa 10%. Wag mong gagawing 2% o 5% lang. Ano pa ang pangako ni Lord sa bayang Israel? Hindi ko rin hahayaang salantain ng mga balang ang inyong mga pananim at mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Ito po kasi sa agricultural setting, yung kanila pong mga binibigay na ikapo ay galing po sa kanilang mga ani. Kaya meron pong mga balang, mga grasshoppers na pumipinsala sa kanila pong mga pananim. Alam niyo po, pag nilusob ng mga balang ang mga pananim, wala pong maaani. Lugi po sila. Sabi ng pangako ni Lord, hindi niya hayaang salantain, sabihin, kainin ng mga balang yung kanilang mga pananim. Kundi, sabi, mamumunga ng sagana ang ubasan. Sa atin, dahil hindi naman po tayo nagtatanim, tayo ay nagtatrabaho. Amen. Kumikita tayo ng pera, hindi tayo nag-aani ng palay, ubas, trigo, o mais, o anuman. So, ibig sabihin, iingatan ng Diyos ang iyong pera kapag ikaw ay nagbibigay kay Lord. Amen? Na ang iyong sukatan ay ikapo, buong buo. Maliwanag po ba? What is God's promise to you? If you give, God will prosper you. Next slide, please. Ang sabi po dyan, sa English natin basahin, honor the Lord with your wealth and with the first fruits. Yung first fruits po ay first, ibig sabihin, beginning of all your produce. Yun yung umpisa nung lahat ng bunga ng mga inaani ng mga Israelita. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Ano ibig sabing honor? Parangalan mo si Yahweh sa magitan ng iyong mga kayamanan. Kung meron kang kayamanan, gamitin mo yan para maparangalan sino? Si Lord. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, ang ginamit po sa English ay first fruits. Mamaya, i-detail po natin yan. Siya rin ay iyong handugan. Iba po, yung mula sa pinakamainam na, mula doon sa kayamanan, iba pa yung mula sa pinakamainam na ani. Sabi, sa gayon kamalig mo ay laging aapaw. Sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Sino ritong laging gustong puno ang wallet niya ng pera? Sino ritong gusto lagi ang passbook niya maraming laman, hindi maintaining balance? Diba? Sino rito laging gusto ay puno ng laman ang refrigerator, mga cabinets, yung kanyang mga lagayan ng bigas, yung kanyang freezer, punong-puno ng beef, ng chicken, ng mga iba't ibang uri ng mga kakanin. Pag siya ay magluluto, alimbarito ang lulutuin ko, ang talaga hindi niya alam kung paano siya mamimili. Sagana sa iba't ibang uri ng pagkain. Sinong may gusto niya? Yan po yung pangako ng Panginoon kapag pinararangalan natin si Yahweh sa pamagitan ng ating mga kayamanan. At sa pamagitan ng ating mga first fruits o pinakamainam na ani. Pangako po yan ni Lord. Sinong nangako? Si Yahweh, si Lord. Hindi tao ang nangako. At dahil hindi tao ang nangako, ang Diyos ang nangako, alam natin, ang Diyos ay tapat.
Ulitin natin sa next slide para sa kaalaman ng medyo bago-bagong umaattend. Sa next slide, ano ba itong tithe? This means tenth o ikasampung bahagi. Baka hindi pa po alam nung iba. Tenth part o ikasampung bahagi. Kaya yung pagbibigay ng tithe o ikasampung bahagi is an act of worship in which you regularly give to the church, to the Lord. Siyempre, wala naman si Lord dito. Binibigay mo sa church a portion of the income you earn. So, ikasampung bahagi. Ngayon muli, kung sabi mo, hindi ka magtatithe dahil ikaw ay New Testament believer, led by the Spirit. I believe, once again, sinasabi ko na hindi ka aakayin ng Holy Spirit to give na nag-u-oppose doon sa kanyang pamantayan na nasulat na nung panahon ng Old Testament. Kung aakayin ka ng Holy Spirit to give this time, I believe 10%, 20%, 50%, even 90%, or even everything, 100%. Yun nga po mga early believers sa Book of Acts, yung mga napagwagian ng mga disciples sa mga pangangaral nila, alam niyo po, all of their possessions, ibinigay po nila ng buong buo. Ngayon po, hindi naman po sinasabi sa atin na ibigay mo lahat. Ewan ko lang kung sinasabi sa iyo ng Holy Spirit na ibigay lahat. Pag sinabi sa iyo, di ibigay mo. Huwag kang matakot, di ka pagkukulangin ni Lord. Amen. Paano po? Paano ako mabubuhay? Si Lord ang bahala sa iyo. Kung si Lord ba talaga ang nangusap sa iyo. Yun po yun. So, tenth o ikasampung bahagi. Let us illustrate this. Kung 100 pesos ang pera mo, ang ikasampung bahagi ay magkano? Kung 1,000 ang pera mo, ang ikasampung bahagi ay? Kung 10,000 ang pera mo, ang ikasampung bahagi ay? Kung 100,000 ang pera mo, ang ikasampung bahagi ay? Kung 1,000,000 ang pera mo, ang ikasampung bahagi, magkano? Wow! Ang gagaling nyo sa arithmetic, ano? Pero hindi lang tayo hanggang galing sa arithmetic. Dapat na-apply natin yan sa ating buhay. Alam ng Holy Spirit ko, alam mo mag-compute o hindi. Kaya, pag nagbigay ka ng hindi tama sa computation, so inaakay po tayo rito na magbigay ng tama. Ito lang po, hindi po ito nilimitahan sa 10%. Pwede ka magbigay 11, 12, hanggang gusto mo. Pero ini-encourage ko kayo na magbigay ng ganon. Kung sabi mo, hindi ko kaya, inaakay ko ng Holy Spirit, 5% lang. Go on, kung talaga Holy Spirit ang nagsabi sa iyo. Kung wala ka nang bigat diyan sa puso mo, no, baka Holy Spirit nga. Pero for me, gaya ng nasabi ko, the Holy Spirit will not contradict or will not oppose His word na nasulat na. Yung pamantayan niya, yan po ay ginawa na ni Abraham, ni Jacob. Wala pa po yung mga batas na yan patungkol sa tithing. Dahil sa kanilang gratitude and love for the Lord, yung appreciation nila sa goodness ng Panginoon, nagbigay sila. Yun ang naging sukatan ng kanilang pag-ibig sa Panginoon, 10% ng mga bagay na binigay ng Panginoon. Tayo ba? Higit pa ba tayo kay Abraham? Kay Jacob? No? Sabihin ba natin, 1% lang? Ginawa na ni Lord, pinulfill na ni Lord ang mga pagbibigay ng tithes. Yes, pinulfill ni Lord. Ibig sabihin, wala ka nang gagawin. Sitting pretty ka na lang. Hindi ka na rin kakain, di ba? Kung hindi, di po ba? Let us apply the Word of God. Ano naman po yung offering? Yung offering ay hindi po tithes. Offerings are specific gifts often for specific purposes that are given over and above the tithes. Kaya doon po sa ating sobre, meron ba tayong sobre dyan? Nakalagay po, tithes and offerings. Yan po for the sake na lang ng mga tao na nagbibigay po ng tithes
nagbibigay ng tithes plus their offerings. Ang binibigay po nila ay hindi lang po 10%. Nagbibigay sila ng 15, 20% of their income. Yung iba naman po, hindi nagbibigay ng tithes, offerings lang, kaya nandiyan na rin po. Kaya yung 20 pesos mo, kahit 5 piso yun, nakasulat po yun doon sa schedule ni Kuya Jeff na ginagawa. Hello, Kuya Jeff. Accounted po dito sa church ang lahat ng ating minibigay. Hindi po yan pinaghahati-hatian ng worship team at ng mga pastor. Hindi yan kinukuha ni Pastor Jace, at kinakain lagi. Kaya ang lusog-lusog niya, Hindi po. Bawal yun, So, tithes and offerings. Kung tayo po'y magbibigay, mga kapatid, yung 10% mo, gusto mo 12%, 20% or 50%, 90%, dito, nakalagay rito, tithes and offerings. Di ba nakakaya naman po kung ikay maraming pera, tapos lalagay mo rito 20 pesos. Offering lang po yun. Siguro kansilahin mo yung tithes. Kansilahin mo na lang yung tithes kasi 20 pesos. Pero ang dami mo naman pera. 20 pesos lang binigay mo. Di ba? Para kay Lord to, di po ba? Kung lagyan mo ng guhit yung tithes para alam na offering lang yung kaya maliit. Hello? Ano lang naman po yun? Payong pastora, payong nanay sa inyo. Pero alam ko naman, meron po mga estudyante talaga na nakaka-bless po. Kahit po coins, nagbibigay po sila. At sobrang nakaka-encourage. Hindi po tayo na-encourage sa malaki ang bigay dahil talagang kaya nilang magbigay ng malaki. Pero yung alam mo na estudyante na talagang walang baon o kaya may binibigay lang sa kanyang certain amount na baon pero may nakalagay doon na 5 coins. Di po ba nakaka-bless po yun? Parang yung babaeng balo doon sa templo na nagbigay ng 2 sentimo. Mas tiningnan ni Lord, sabi ni Lord, nagbigay siya ng mas malaki kaysa roon sa nagbigay ng maraming kayamanan. Number 3, ito po question ng marami. Next slide. Ang sabi po, should I tithe on my net income or my gross income? Sino ritong may question yan? Yan. Saan ba ako magtatithe? Sa akin bang net income o gross income? Ano ba yung gross income? Ang gross income po, kapag ikay nagtatrabaho, yung total na sweldo mo, wala pang deduction. Gross income po yun. Ang net income ay yung nabawas na ang lahat ng mga deductions. Ano mga binabawas? Taxes, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, loans, contribution, mga kung ano-anong nakalagay doon, paluwagan, minsan may ganyan sa mga opisina. Ito'y katanungan ng marami. Alam niyo po, talagang tayo ay may personal na conviction patungkol sa bagay na iyan. Pero kung ating babasihan po ang Biblia, ang pagbibigay ay nakabase po sa first of our income para ipakita sa ating Panginoon that He is first in our hearts. Ibig sabihin, sa gross income. Kasi yun ang una mong tinanggap O nga, nagka-share ang gobyerno. Malaki ang iyong tax. Pero yun ang tinanggap mo malaki. Malaki pa rin naman ang natira sa iyo. Di ba? Giving the first of our income to the Lord shows that He is first in our hearts. Ano yung first income mo? Yung gross income. Sabi nga po niyang isang sumulat na yan, si Randy Alcorn, as soon as it is harvested or received, it is to be given to the Lord. It is not to be stored up, hidden, hoarded, or distributed in any other way. Pero meron din naman po akong nabasa na isang babasahin na okay lang daw po na bawasin yung tax doon sa gross income. Then yung matitira, yun ang iyong itatides.
Ayon po sa isang nabasa ko. Ayon naman po dun sa isa rin na nabasa ko, hindi mo dapat bawasin ang SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Kasi iyo yun eh. Sa'yo naman yun mapupunta pag nag-retire ka. Amen? Ngayon, di mo rin pwedeng bawasin ang loan mo. Kasi sa iyo napunta yun eh, yung utang. Kaya hindi mo pwedeng bawasin yun. Di ang liit-lit na lang ng iyong net income. Kung ang laki-laki mong mangutang, di mangungutang na lang pala ako ng malaki para maliit lang ang tax ko. No, sa iyo lahat napunta yung pera. So dito po ay tinuturuan tayo. Sabi naman po ng isang kilalang mangangaral ng Diyos sa telebisyon at sa radyo, may nagtanong sa kanya, saan po ba ako magtatithe? Sa gross income ko o sa net income? Ang sagot niya, saan mo gustong pagpalain ka ni Lord? Gross ba o net din? Tayo na po ang sumagot. Kung gusto mo, gross din ang ibigay ni Lord sa'yo. Di doon sa walang bawas. Kung gusto mo naman ay net, di doon ka sa net. Maraming bawas si Lord. Maraming deduction si Lord. Maganda yung sagot niya. Pero, ang mahalaga diyan, it is a matter of the heart actually. Kung yun ang nasa puso mo, parang mabigat sa iyo na, let's say, ang sweldo mo ay 20,000. Sabihin ng 30,000. Sa 30,000 na salary, may tax na po yan eh. Pero pag ang salary mo ay nasa 25,000, alam ko wala pa pong tax yan. Pag tinatanggap mo ay 25,000 na buo, wala pa pong tax yan. Kasi hanggang 250,000 a year non-taxable. Pero pag 30,000 na, may tax ka na yun. Parang nanginayang ka kasi, naku, laki naman ng tithes ko kasi 500 o 1,000 yung binawa sa akin. Di, ang tatayt mo na lang ay 29,000, parang gano'n. Wow, 2,900. Nabawas ang 100. What is 100 to you? Di ba? Idagdag mo na para kay Lord. I encourage you, no? Kasi ibabalik din yan sa'yo ni Lord. Amen? Pag kayo'y nagbibigay, huwag niyong iisipin na nabawasan ka. Isipin mo, idadagdag sa'yo ng sobra-sobra. Next question. Should I tithe on gifts or scholarships? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 11, sabi, you will be enriched in every way so we can be generous on every occasion. Yan pong paliwanag na yan ay kinopya ko. For some, being enriched may come in the form of income earned for work performed. Yung na-enrich ka dahil doon sa pagtatrabaho mo. Yung iba naman, maaring pinili ng Diyos na payamanin siya sa magitan ng mga gifts sa Kanya at scholarships. No, maraming nagbibigay sa iyo ng love gifts, nagre-regalo sa iyo ng pera. Lalo yan, malapit na mag-December. Tumatanggap ka sa iyong mga ninong at ninang, namamasko pa ba kayo? Pagdating sa bagay na yan, yung mga nagtatrabaho na may ninong at ninang, huwag ka nang mamamasko. Ikaw na ang magpapasko sa ninong at ninang mo. Kasi umpisa nung bata ka, yearly, pinapapasko ka at nireregaluhan. After 20 years ba naman o 22 years, hihingi ka pa rin ng regalo. Ikaw naman ang magregalo sa ninong at ninang mo. Amen? Aba, mukhang kakaunti ang sumasang-ayon. Gusto pa rin mamasko kahit maedad na. May trabaho na. Kawawa naman ang mga ninong at ninang sa rami ng kanyang mga inaanak. Hanggang hindi siya kinukuha ni Lord magre-regalo siya na magre-regalo. Pero ako, wag niyo nang kukuning ninang. Wag niyo nang kukuning ninang sa kasal. Noong bata-bata pa ako, kinukuha pa rin ako kahit maedad na ako. Kinukuha pa akong ninang ng mga child dedication,
Pero ngayon, huwag nyo na ako kukuning ninang kasi mawawala na regalo yung anak nyo, di pa umabot sa 20 years old. Hindi ko rin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Ngayon, patungkol naman sa pagiging ninong at ninang, huwag nyo na akong kukunin. Kasi anak ko na kayong lahat, amen? Anak ko na kayong lahat Bakit nyo pa ako kukuning ninang? Para maging anak ko kayo, anak ko na nga kayo. Sayang naman yung iririgalo sa akin ni Pastora. Huwag ka namang hinayang, ikaw na magre-regalo sa akin Hello? Should I tithe on gifts or scholarships? Yes, magta-tithe po tayo. Ako, pag tumatanggap po ako ng love gifts, kahit yung maliit na dito, 30 pesos, 100 pesos, tinatithe ko po yun. Hindi ko yun tinatago. Ngayon, kung merong nag-offer sa iyo na scholar ka, ay binigyan ka ng mother mo ng pang-tuition para doon sa iyong pag-aaral na yon, 10,000. Scholar ka pala. Paano yun? Siyempre, yung pera na iyon, natanggap mo yon, naging scholar ka, itithe mo yung binigay sa iyo. Amen? Putting God first means magandang tanong yan. Ang Bible, wala namang sinabi patungkol sa mga yung form na hindi pera, no? 'Di ba? Let's say, alahas o sasakyan, no? Wala namang sinabi. Pero, siguro, sa akin po, depende sa iyo kung inaakay ka ng Holy Spirit na itithe mo, niregaluhan ka ng kotse. Ang halaga ay 1,000,000. Magkanong tithe nun? 100,000. Meron kang pantithe? Niregaluhan ka para ka magkautang pa kay Lord. Yun po yun Kaya ka niregaluhan, ginamit siya ni Lord para ma-bless ka. Yun po para sa akin, I believe. No? Material na bagay yun O kung gusto mo naman, bibenta ko na lang ang kotse para maibigay ko kay Lord 100,000. Okay lang yun kung yun ang conviction mo. Pero ako po personally, hindi ko po itinatahit pag may nagbigay sa akin ng material na bagay. Pero nag-isip din po ako, itatahit ko ba ito? Hindi naman po ako inaakay ni Lord na itahit. Pero I give, glory to God po yun, hindi po para i-boast, I give more than 10%. Yun po yung sa akin. Kina-compensate ko na lang po doon sa ibang sobra na ipinamimigay ko. Yun po yun. No? Pero kung ikaw naman ay marami, sobra-sobra ang iyong blessings, tapos may mga nagbibigay pa sa iyo ng mga material na bagay, at gusto mong presyohan ang material na bagay, let's say ang halaga ay 5,000 pesos, magkano ang tithe noon? 500 lang naman, may 500 ka. Di pa sobrahan mo yung tithes and offerings mo ng 500. Diba? It's very easy. Andali. Pero kung sabi mo, hindi ko na itatithe ito, bigay ito ni Lord sa akin, okay lang. Walang leading sa iyo ang Holy Spirit patungkol doon. Meron po bang tanong pa patungkol po sa bagay na yon? So mamaya, pwede pa po kayo mag-question kung may time pa po tayo. Magbibigay ba ako ng tithe kung ako ay may binabayarang utang? Ano pong kasagutan natin dyan? Continuing to tithe during difficult financial times is an act of faith that God is bigger than our money problems. Sinong mas malaki ang problema mo sa pera o ang Diyos na nagbibigay ng pera? Sinong mas malaki? Si Lord. Kaya kahit may binabayaran pa tayong utang, magtatithe pa rin tayo. Huwag mong sasabing, hindi muna ako magtatay, tatapusin ko muna ang utang ko. Di magbayad-bayad ka mula doon kasi pag nag-tithe ka, yung 90% ay sa iyo, di ba? Doon sa 90%, doon mo kinukuha ang personal na gastos mo, doon ka magbabawas ng pambayad mo sa utang. Huwag mong babawasan yung tithe mo na 10%.
let's say 1,000 pesos ang dapat mong i-tithe, ilalagay mo 500 lang kasi ang 500 ibabayad mo sa utang. Hindi po. Doon ka kukuha sa 90%. Amen? Tapos sabihin mo, hindi ako nakakapag-tithe ng buo kasi may utang pa ako. Pero hindi nababawasan ang pagkain mo ng masarap. Every week, kumakain ka ng masarap. Siyempre, kung may utang ka, yung dati mong kinakain lagi na, yung masasarap, yung kumpleto, doon sa Jollibee, o kaya sa McDo, o kaya sa Chowking, sa KFC, mag-burger and ka na lang, hindi na yung, anong tawag ba doon? Doon sa marami? Super meal ba? Yung kumpleto, lahat, nandoon lahat. Di ba pag kumain ka, busog na busog ka, pero may utang ka. Kung mag-burger ka na lang, di ba? Yung portion maiipon mo, makakabayad ka ng utang. The New Testament example, Philippian Church, ay yung generosity po. Alam niyo po, hindi kapos po sila noon, yung Philippian Church, nung sumulat po si Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Kasi sabi po niya, alam kong pangangailangan nyo, you are also in need. Pero nagbigay pa rin kayo, tinutulungan pa rin ninyo ako. Tingnan nyo po, example po yan sa bawat isa sa atin ng mga Kristiyano. Kahit tayo in dire financial need, wag mong wawalain yung para kay Lord. Kasi dapat una si Lord palagi sa ating buhay. At kapag tayo po ay nakabayad ng ating utang, syempre, wag na ulit tayong mangutang hanggat maaari. Amen? Sino ritong gumagamit ng credit card? Marami pong lumulubog sa utang dahil sa credit card. Kasi hindi niya binabayaran agad. Ginagawa niyang installment hanggang sa lumaki. Glory to God. Hindi po ako nagboboast. I want to testify to you of the goodness of the Lord. Nag-start ako mag-credit card 2008. Never po ako na nagkautang sa credit card. Kasi I consider it na pag binili ko yun through my credit card, the following na due date, babayaran ko yun ng buo. Hindi po ako nag-i-installment. Kaya, hindi po lumalaki ang utang ko. Sana maging ganun din po ang bawat isa sa atin. Mayroon po may utang, hindi po maganda eh. Kasi sa halip na ma-enjoy mo yung perang tinanggap mo, hindi mo ma-enjoy ng buo dahil babayaran mo yung utang mo. Kaya wag kang gagastos ng higit doon sa kailangan mo para hindi ka lumaki o malubog sa utang. Kung ano lang yung talagang kailangan mong bayaran o bilhin, yun ang iyong gagastusin. Amen po ba? So, meron po bang tanong patungkol sa tithing? Bago tayo dumating sa sa first fruits. May oras po. Meron po bang tanong? Huwag kayong mahiya. Isang pamilya naman tayo kay Lord eh. No? Meron po bang gusto magtanong? Dodi, parang nakikita kong may question sa iyong mga mata. Wala naman. Sino rito? May tanong ba? Huwag kayong mahiya. Tayo-tayo lang naman dito. O sa taas, o sige, okay. Kapag nangutang po ba, yung inutang niyo po ba, mabawasan niyo rin po ng Hindi mo naman income yun eh. Utang yun. Ang itinatight natin, yung income natin, yung ano natin. Para malinaw. Bakit nag-tight ka ba dun sa hinira mo? I-offset mo. I-offset dahil ay sumobra pala ang tight ko, na-tight ko yung utang ko. Meron pa ang tanong, huwag pa tayo maya. Kung nagkautang ka ng tithes ng mga nakaraang buwan, hindi ko lang po naisulat dyan. Kung hinihipo ka ni Lord na bayaran kay Lord, bayaran mo. I believe, napakabait naman ni Lord. Kung doon sa Old Testament, pag inutang ang tithes, alam niyo po, may interest, 20%.
Totoo po yun. Nasa Old Testament po. Pero ngayon, I believe hindi si Lord interesado sa interest. Interesado siya sa puso natin, yung willingness natin to give unto Him. Ngayon, kung sabi mo, ay, hindi ko nababayaran yung previous kasi yung past, nag-confess na ako kay Lord, pinatawad na ako ni Lord, it's okay. Kung yun naman ang nasa puso mo eh. God is a forgiving God. Mag-umpisa ka ng panibago. Hello? Amen. Oh, sige, Jael. Anong question ni Jael? Question ko po regarding sa first fruit ng salary. Maya. Dadako tayo dun. First fruits, yung topic nating susunod. Kaya po ito tinuturo natin, mga kapatid, kasi po bilang bahagi ng church ng Panginoon, tayo rin po yung gagamitin ng Panginoon para mag-tribe, ito pong church natin. Kasi kung hindi po tayo magkakaisa, hindi po tayo magtutulungan, paano po makakapagpatuloy ang ating church? Alam niyo po, kung lahat sana ay faithful sa pagbibigay ng tithes and offerings, alam niyo po, siguro may building na po tayo, may lote na tayo. Ever since, kasi ang tagal na po ng church natin, na-register ito. 1994 pa po. Kung lahat ng dumalo rito ay naging faithful sa pagbibigay po ng tithes and offering, napaka-milyon-milyon na po ating pera. So ngayon naman po, tapos ng 1994, 2023, at magto-2024 na, no? Nawa naman po, lahat ng mga taga-radiance of God's glory ay maging faithful na sa pagbibigay po ng tithes and offerings. Kasi nagpipray tayo ng church lot and building eh. Amen? Wider church, part po ang finances. Hindi basta matutupad ang ating kiniklaim kung hindi tayo magiging tapat kay Lord. First fruits. First fruits na po tayo. Next slide. Ano po ang sabi sa ating text? Nehemiah 10:35-37. Makinig kayong mabuti. We obligate ourselves to bring the first fruits. Ano yung first fruits? The first of the crops and the fruit that ripened of our ground and the first fruits of all fruit of every tree year by year to the house of the Lord. Also, liit kasi nitong ano ko. Ganyan ang bumabata eh. Also, to bring to the house of our God, to the priest to minister to the house of our God, the firstborn of our sons and of our cattle, as it is written in the law, and the firstborn of our herds and of our flocks. 37. And to bring the first of our dough and our contributions, the fruit of every tree, the wine and the oil to the priest, to the chambers of the house of our God. Naintindihan ba natin? Sa Tagalog nga. Yung next slide, please. Tinagalog ko yan sa next slide. Ayan. Ayan, basahin natin. Malakas, sabay-sabay, galing sa puso at sa isipan. Begin, tinakda. Ang bunga ng bawat punong kahoy, ang alak at ang langis sa mga pare sa silid ng bahay ng aming Diyos. So, ang sabi doon sa text natin, sabi nung Nehemiah, sa kanyang sinulat, we obligate. Itinakda namin sa aming sarili. Ibig sabihin talagang
determinado sila na dalhin o magbigay sila ng first fruits. Unang bunga. Doon po, gaya nabanggit ko kanina, sila po ay nagtatrabaho sa mga lupain, agriculture. Hindi po silang tatrabaho sa opisina, sa pabrika, o wala po silang mga business na ganon. So, kaya po yan ay agricultural setting. Pero ngayon po ay ibig sabihin sa mga office po, pera po yung tinatanggap ng marami. Ngayon, hindi po natin tatalakayan yung mga patungkol sa mga panganay at sa mga panganay ng tao at panganay ng hayop. Mga susunod na araw na po yun. Dito muna tayo sa verse 35. So, ito palang pagbibigay ng first fruits ay itinatakda ng tao sa kanyang sarili para siya ay makapagbigay nito. Sinong nagbibigay dito ng first fruits? Na itakda mo na ba sa sarili mo na magbigay ka nito? Glory to God, meron po tayo mga kapatiran, marami din na nagbibigay po sila ng first fruits pagka Jewish New Year natin. Yung iba nagbibigay po pagka Gregorian Calendar New Year, January 1. At yung iba nagbibigay din naman po sa iba't ibang panahon ng increase nila sa kanilang buhay. So ito pong pagbibigay ng first fruits, actually ito po ay nasa, hindi lang po sa Book of Nehemiah, marami pong mga talata patungkol po sa pagbibigay ng unang bunga. Kaya nga po, napakalaga po nitong bagay na ito. Bagaman po tayo ay nasa sa New Testament, yung principle of Old Testament giving of first fruits ay ina-apply din po natin sa ating buhay. Dahil gusto rin natin kung paano pinagpala ang Israel dahil sumusunod sila sa panuntunan ng Panginoon. Tayo naman po ay sumusunod sa leading ng Holy Spirit. Kung inaakay po tayo na magbigay ng first fruits, magbigay po tayo. At glory to God, noong pong inakay ako, kami ni Bishop, at ang iba pang mga kapatiran dito, marami po, ang inakay na magbigay ng first fruits, sumunod po. At talaga naman pong naranasan ang iba't ibang uri ng pagpapala sa buhay. Proverbs chapter 3, verses 9 and 10, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Kasaganaan din po ang sinasabi dyan eh. Kapag nagbigay po tayo ng ating pong first fruits. Ang pagbibigay po ng first fruits ay pagpaparangal sa ating Panginoon. Ano yung katangian ng first fruits? Sa next slide, dyan muna tayo, mag-stay tayo dyan sa slide na yan. Katangian ng first fruits, ang first fruits po ay walang amount, wala ding percentage. Anong taglay-taglay nito? Yung value niya sa'yo. Mahalaga ba sa'yo ang first fruits? Yun po. Kaya wala ito talagang eksakto na amount o percentage na kagaya ng tithes. You honor the Lord with your first and best. Kaya ang first fruits po ay first and best. Exodus 34 verse 26, ang sabi, the best of the first fruits of your ground you shall bring to the house of the Lord your God. First and best. Diyos ang unang bahagi natin araw-araw. Amen. Sa umaga, anong ginagawa mo? Pagkagising. Ako ginagawa ko kahit nakahiga pa ako, nagpapasalamat na ako kay Lord. Kahit hindi pa ako nakakagawa ng devotion ko, di pa ako nakakapagbasa ng Bible. Si Lord ang una ko, bago ko kunin ang cellphone. Sino ritong cellphone ang una? Dapat si Lord po muna. Pagdilat ng iyong mata, paggising mo, wag agad, baka may nag-message sa akin, baka may chat sa akin, baka ganito, may call, may na-miss call, may nag-miss call. Iisipin mo muna si Lord, mag-devotion ka, amen. Pag tayo'y kumakain, bago ka kumain, anong ginagawa mo? Nagpe-pray ka ba bago kumain? O pagkatapos kumain, salamat at ako'y nabusog. Bago kumain, nagpe-pray muna. Una,
Pag magta-travel ka, pag nakarating doon sa kinaroroonan, saka ka ba nagpe-pray? Hindi. Bago ka pa lang umalis sa pagta-travel, ang totoo, naghahanda ka pa lang ng iyong mga gamit. Ang nasa puso mo, nagpe-pray ka na kay Lord. At sa gawain ng Panginoon, Sunday, first day of the week, diba, wag tayong a-absent, nasa church tayo. Kasi first day of the week yan Sunday. Naglilingkod tayo sa Panginoon. Amen ba yan, mga kapatid? Ang hina. Guro, ma-absent sila. No? Huwag tayong a-absent kasi first fruits mo yan ng iyong lahat ng mga bagay na ginagawa para sa Panginoon. Difference between the tithes and first fruits. Magkaiba po yung ikapo, magkaiba yung unang bunga. Ano yung tithes? Ito po, tandaan po natin. Ang tithes ay ibinibigay after the harvest. Kailan ka nagtatides? Pag tinanggap mo ang iyong sweldo, ang iyong salary. Ang first fruits ibinibigay before the harvest. Wala ka pang tinatanggap na harvest, ibinibigay mo na yung first fruits. Ganun po yung ginagawa. Mamaya explain ko po yan. Ang tithes ay unang bahagi, unang 10%. Kapag ang salary mo ay 20,000, 2,000 ang iyong tithes. Yun yung unang 10%. Sa first fruits naman, yung best part, walang amount, no percentage. Mamaya papaliliwanag po natin yan. Yung tithes ay binibigay after makuha ang sweldo o ang harvest. Ang first fruits ay binibigay bago makuha ang unang income, unang increase, o yung harvest. Naiintindihan po ba? May gustong magtanong? Ang first fruits po ay ibinibigay, base po dyan muna tayo, Sister Sheila. Ibinibigay po before the harvest. Kasi ang binasihan po niyan ay agricultural setting. Kung before the harvest ay nagbibigay ka na, hindi po ba sobrang grabing kayamanan o sobrang grabing karangalan ang ibinibigay mo sa Panginoon? Dahil wala ka pang tinatanggap, ay ibinibigay mo na yung unang bunga. Nagbibigay ka na kaagad. Hindi pa nahihinog ang anihin. Ako po kasi laki sa probinsya, ang tatay ko'y magbubukid. Paano po ba yung first fruits ginagawa? Nagtatanim po ang tatay ko ng palay, ng mga munggo noon, ng mga peanuts, o ng corn, o ng iba't iba pong mga pananim. Pero doon tayo sa palay. Sa isa pong bukrin, nakalawakan na ganyan, may tinanim po dyan ng mga palay. After 4 months, alam nyo po, meron po doong, hindi po yun sabay-sabay, nahihinog yung mga uhay ng palay. Meron pong mga nauuna. Lalo po doon sa parte ng lupain na medyo healthy. Kasi hindi naman po yung isang square na ganyan na tinaniman ng palay ay pare-pareho yung lupa. O pare-pareho yung mga binhin na natanim. Meron pong mga binhin at talaga pong nauuna na kaysa roon sa iba. Ang ginagawa po ng mga farmers, kinukuha po nila yung unang parte na iyon. Sa mga Israelita, ang ginagawa nila, inaani po nila iyon, nilalagay sa basket at dinadala po nila doon sa templo. Yun po yung kanilang first fruits. Hindi pa po inaani yung mga kasunod kasi hindi pa po hinog. Maari pong yung mga susunod na iyon na aanihin ay maaring masalanta pa ng bagyo o kaya ng famine o kaya ng peste. Hindi pa po nila tiyak na sila ay aani doon po sa mga matitira na iyon. Pero yung unang ani ay dinadala na po nila sa templo at ibinibigay po sa mga pare para i-wave ng pare sa Panginoon. Kaya nga po, sobrang karangalan pagbibigay honor kay Lord ang pagbibigay ng first fruits. Isipin ninyo, wala ka pang tinatanggap na harvest, ibibigay mo na yung unang ani.
Kaya tuwang-tuwa si Lord kapag ikaw ay nagbibigay ng first fruits. Yun ay pagpapahayag ng iyong pagtitiwala kay Lord na kahit hindi mo pa alam kung ikaw ay aani o hindi, pero nagtitiwala ka na ang Panginoon ang may hawak nung lahat ng natitira doon sa portion na inani mo. Sa bukid po yan. Sa larangan ng agriculture. Ngayon, kung sa pera naman, alam mo na ikaw ay merong increase of salary. Di ba? Pwede mong ibigay yung increase of salary mo as your first fruit. Na-promote ka. Diba? Dati ang sweldo mo ay 20,000. Naging 30,000. Diba? So, pwede mong ibigay yung increase, yung 10%, yung una, na 10% kay Lord. Yun yung first fruits. Paano po yung sunod? Siyempre, hindi mo na ibibigay ng buo. Kasama na yun doon sa itatight mo na salary. 30,000 na. Pero yung unang tanggap mo, yun yung first fruits. Ngayon, kung ikay nagtayo ng business, pwede mo rin namang gawin na yung unang income mo doon sa business na iyon, pwede mong ibigay kay Lord as your first fruits. Pwede rin naman kung ikay walang trabaho, tapos nag-pray ka ng job kay Lord, gusto mong ibigay kay Lord yung first salary mo, first fruits po yun. Unang bunga. O, hindi mo pa alam kung ikay matatanggal sa trabaho. Hindi mo pa alam kung ikaw ay ma-renew ang iyong contract, pero binibigay mo na kay Lord. Bakit? Kasi nagtitiwala ka kay Lord na hindi ka pababayaan ng Panginoon. Diba? Yung natitirang panahon na tatanggap ka sa Panginoon, iingatan ng Panginoon yung trabaho mo. Iingatan ng Panginoon yung sweldo mo. Hindi ka magkukulang. Amen? Naintindihan po ba? Ang first, sa Hebrew word, ang kahulugan po sa Tagalog ay ulo. Ibig sabihin, simula, the best. Kaya ang first fruits, again, ay your first and your best. Yan po ay yung pagtingin ng Panginoon sa first fruits. Pag ang ibinigay ay hindi unang bunga, ang tawag po ay hindi first fruits. Ito po ay offering. No? Nagbigay ka, let's say, na-promote ka, no? Tapos, yung 20,000 mong salary, naging 30,000. Hindi ka nakapagbigay doon. Nag-tights ka doon ng 3,000. Sunod, hindi na po first fruits yun kasi hindi na po unang bunga. Amen? Kaya ang first fruits, yung first sa mga natanggap mo. Maliwanag po ba? Naiintindihan po ba ang aking sinasabi? Pag ang ibinigay ay hindi first at hindi best, hindi po yun first fruits. Yun po ay offering. Offering ang itawag mo, hindi first fruits. Bakit need na may quality ang first fruits? Hindi kagaya ng tithes na exact 10%. Pakilagay doon sa slide na yon. Sheila? Nasaan ba si Sheila? Ay! Akala ko siya ang nandun. Sinong nandun? Si Mel. Oh, Mel, sorry, Sheila. Narito pala si Sheila. Nandito pala, pakinig na pakinig siya, no? Yan, bakit need my quality ang first fruits? Hindi kagaya ng tithes na exact 10%. Ang tithes exact 10%. Pero ang first fruits, walang amount, walang percentage. Kaya sabihin natin, may kaibang kalidad. Ito'y dahil sa ginagawa ng first fruits sa buhay natin. May ginagawa pala ang pagbibigay ng first fruits sa buhay ng mananampalataya. Again, ang first fruits ay portion of a whole. Let's say ito isang buong salary mo, ano? Ang first fruits ay dito sa portion na ito. Kung ito'y bukirin, inani yung portion na yon ay first fruits. So portion of a whole ang first fruits. When the first portion is given to God, the act consecrates the whole
to God. Yung natira. Kasi yung first fruits naging banal dahil binigay mo kay Lord. Yung natira ay nagiging consecrated din. Amen? Nagiging banal din sa Panginoon. Sabi sa Romans chapter 11 verse 16, kinuha natin yung talatang yan kasi apply din po sa ganyang pagbibigay. If the dough offered as first fruits is holy, so the whole lump, and if the root is holy, so are the branches. So nagiging banal din yung natitira. Kaya kung ang unang bahagi ay banal, yung kasamahan ay banal na din na ituturing ng Diyos. Yung kabuuan ay kanya na rin. Bagaman kaunti lang ang ibinigay mo. Bahagi ng kabuuan. Pero para sa kanya, dahil ibinigay mo yung una at pinaka-best, yung natitira ay kinoconsider ni Lord na kanya na rin. Kinoconsecrate na din ni Lord. At pag tinanggap ni Lord, ang pinagkuhanan, di na pwedeng magalaw. Kung kumuha ka ng portion, dahil first fruits mo yun, yung natira, hindi pwedeng magalaw ng kaaway, hindi pwedeng masira, hindi pwedeng manakaw, no? Iingatan ng Panginoon. Kasi holy. Kinonsecrate ni Lord, sabi sa Romans 11 verse 16. Ginawang banal ni Lord, yung natitira ay banal din sa Kanya. Ang lahat ng banal ay iniingatan ng Panginoon. Amen? Hindi pinababayaan ng Panginoon, pinipreserve ni Lord. Malapit na po tayo matapos. Kaya ang first fruits ay something of value to you. Mahalaga sa iyo ang first fruits. Alam niyo, ang mga Israelita ay hindi po sila nagsisiguro sa sarili nila. Bakit? Nagbibigay sila ng first fruits. Malakas ang loob nila na huwag magsiguro. Dahil alam nila ang Diyos na binigyan nila ng first fruits ang kanilang kasiguraduhan. Hindi kagaya ng maraming farmers. Ang mga farmers, nagsisiguro din po sila. Nagsisiguro sila. Anong ginagawa? Kinukuha yung mga unang ani at itinatabi, hindi naman po binibigay kay Lord. Nandoon sa kanilang bahay, ginagawang binhi. Kasi sabi nila, para kung magtagtuyot man, masira, meron pa din na akong itatanim sa susunod. Iba po ang mga Israelita. Sa kanila, buo ang kanilang pagtitiwala kay Lord. Binibigay nila sa Panginoon. Hindi pinipreserve for their own self. Amen? Kaya yung first fruits mo, wag mong itatabi para sa iyong sarili. Ibigay mo para kay Lord. Ang pagbibigay sa Diyos ng unang bahagi ay pagbibigay sa Diyos ng karapatan para pagpalain yung mga susunod pa. Yung kaparte, yung part noong first fruits na yon. Kasi portion lang yung first fruits. Ang lahat ng pinanghahawakan mo, anong mga pinanghahawakan mo, sabihin mo, ay, asset ako ng company, marami akong alam, marami akong proyekto, malakas ako, marunong ako, ganyan. Secured ako dito sa kumpanya na iyon. Hindi mo pwedeng panghawakan ang anumang tinatangkilik mo. Talents, skills, abilities, si Lord lang ang pwede nating panghawakan. Kaya pag nagtrabaho ka, first job mo, mag-first fruits ka, hindi ka matatanggal doon, maaalis ka sa probationary period, ire-regular ka kaagad. Magiging asset ka ng company, pag-aagawan ka, gusto ka ng yung ibang opisina, gustong i-pirate ka. Kasi may nangungusap sa puso nila, ito kakaiba itong tao na ito, itong empleyado nitong competitor natin, i-pirate natin. Kasi alam nila, iba ka. No? Kaya wag po tayo magiging maramot, magbigay po tayo ng first fruits. Ang lahat ng mga bagay na iyan, kung gagawin po natin, alam niyo po mararanasan natin ang saganang blessings ni Lord sa ating mga buhay. Kasi magagawa niya ang lahat para sa bawat isa sa atin. Gusto mo, wag ka matanggal sa trabaho. Gusto mo ma-promote ka. Gusto mo,
maganda ang mangyayari sa iyo sa job mo. Kung gusto mo maka-acquire ka ng maraming knowledge, abilities, and skills sa job mo, mangyayari lahat yan. Magkaroon ka ng maraming friends, magkaroon ka ng favor sa mga superior mo. Lahat ng magaganda ang mangyayari sa buhay mo because of your first fruits. Kasi hindi ka pababayaan ni Lord. Yung natitirang salary mo, mapipreserve yun, palalakihin pa, ibe-bless, imo-multiply ni Lord. Sasamahan pa niya ng mabubuting bagay sa paligid mo, environment mo. Magkakaroon ka ng maraming friends, di ba? Ang sarap ng maraming friends sa opisina. Ang sarap ng walang nagkagalit sa'yo, walang naiinis, walang ng kakrab mentality sa'yo. Lahat ay saludo sa'yo, di po ba? Next slide. Ano po ang sinasabi ng mga Israelita? Kaya ang mga Israelita kahit saan lugar sila mapunta, very mayayaman po sila. Very successful talaga sila. Bibigay po sila ng first fruits. Ang sabi ng mga Israelita, ibibigay namin sa Diyos ang unang bunga dahil ang Diyos ang pinagtitiwalaan namin. Dapat ganyan po tayo. Ang mga Israelita ay hindi natatakot na ibigay sa Diyos ang first fruits dahil ang trust nila ay iingatan ng Diyos ang kanilang buong ani, ang lahat nilang tinatangkilik. Kaya tayo rin, magbigay din po tayo ng first fruits. Kay matalino at gagawin mo ang sinasabi ng Biblia, gagawin mo at di ka matatakot, magtitiwala ka sa Panginoon, mararanasan mo rin ang saganang pagpapala ng Panginoon. Masarap po magbigay ng first fruits. Nung tayo'y nag-umpisa rito ng pagsi-celebrate ng mga Jewish feasts, inakay ni Bishop na magbigay ng first fruits ang mga kapatiran. Marami po ang talagang nagbibigay po ng mga first fruits at nakakatuwa po. Maraming patuto ang Diyos sa kanila. Ang Israel, nag-start po yan sa pangako eh. Anong pangako ng Diyos kay Abraham? Diba? Mula sa iyo ay manggagaling ang maraming lahi. Eh si Abraham, ilang taon na si Abraham? Diba, napakatanda na. Nung una siyang binigyan ng pangako, he was 75 years old. Pero hanggang 90 years old, wala pa. Kailan siya nagkaanak? 100 years old siya. Ang asawa niya ay 90 years old. Ibinigay si Isaac. Gusto ni Lord ma-preserve ang angka ni Abraham. Anong ginawa ni Lord? Hiningi ni Lord si Isaac kay Abraham. First fruit ni Abraham, si Isaac. Ibinigay ba? Opo, ibinigay. Kitang-kita ni Lord na talagang papatayin ni Abraham si Isaac para ihandog sa kanya upang patunayan ang kanyang pag-ibig sa Diyos. Pero hindi naman po natuloy dahil hinadlangan nga po ng anghel ng Panginoon. Pero considered na po na naibigay ni Abraham si Isaac sa Panginoon. Kaya yung mga sumunod, di po ba, lahi ni Isaac, si Jacob at ang mga sumunod hanggang po sa panahong ito, binebless ni Lord ang Israel. Kahit nung panahon ng Old Testament, ang daming mga umaway sa Israel. Kahit dinala sila sa Egypt, naging mga slaves, hindi po sila na-annihilate, bagkus dumami pa ng dumami. Kahit po sila nakakaranas ng mga pagkagapi ng kaaway, nakakabangon po sila, nakaka-recover sila. Kasi nakakagawa din po sila ng mga kasalanan kay Lord eh. Pero after noon, talagang nire-restore din po sila ng Panginoon. Kahit po sila ay maraming nagagawang disobedience kay Lord. Why? Because of the first fruits ni Abraham. Pinangako po yan ng Diyos kay Abraham. At hanggang ngayon po, we believe may war man po ang Israel at Hamas, ang Palestine. Tayo nagpe-pray kay Lord dahil tinutupad natin ang sinasabi ng Bible. We trust God will preserve Israel. Amen. Kahit gustong burahin sa mapa ang Israel ng maraming mga bansa, gustong alisin, gustong patayin ang lahat ng mga Israelita, hindi po mangyayari. Why? Ang Panginoong Jesus ay babalik saan? Sa Israel.
Doon siya sa Mount of Olives. Nasaan yun? Nasa Israel. Kaya hindi po mawawala ang Israel. Amen? Patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon, patuloy pa rin tayo mag-pray. Hindi naman pala mawawala, hindi naman magpe-pray, no. Sinabi, pag-pray natin ang peace of Jerusalem. Let us pray for Israel. Katamaran na yun, ano? So, nothing can touch yung pong mga pag-aari ng Diyos. Kaya yung lahat ng tinatangkilik mo, salary mo, trabaho mo, business mo, pamilya mo, no? Hindi pa babayaan ng Panginoon. Kasi kung nagbibigay ka ng first fruits. Sa next slide, meron pa ba? What is the promise of giving first fruits? Ito biblical talaga, Ezekiel 44 verse 30. Ang pinakamainam sa mga unang bunga at lahat ng handog ng Israel ay mauukol sa mga pare, gayon din ang pinakamasarap ninyong pagkain. Sa gayon, patuloy ko kayong pagpapalain. Sa English, and the first of all the first fruits of all kinds, and every offering of all kinds from all your offerings shall belong to the priests. You shall also give to the priest the first of your dough, that a blessing may rest on your house. So, linawin po natin yan. Yan po ay, nung panahon po ng Old Testament, yung setting po ng kanilang church o templo, ang mga priest at ang mga Levites, yung po nagtatrabaho sa templo, wala po silang pag-aari. Wala silang properties, wala silang lupain. Kaya sila po ay binubuhay ng mga tithes and offerings at mga first fruits ng mga 11 tribo ng Israel. Yun po yun. Kaya yun po ang sabi dyan, ang lahat ng mga handog ay mauukol sa mga pare, doon po sa mga priest na nasa temple. Gayon din ang pinakamasarap ninyong pagkain. Sa ating kapanahunan, dito po sa ating church, hindi po natin ina-apply yan. Nang inyong first fruits ay kukunin ni pastor o ako, si Pastor Jace, o sa chapters natin, sa probinsya, ganun. Hindi po natin ina-apply yan. Bakit? Kasi meron naman po kaming salary o allowance na tinatanggap. At kami po, hindi naman po kami nililimitahan na magkaroon ng pag-aari. Hindi po kagaya ng panahon ng Old Testament. Pero doon po sa mga ibang church, pinapractice po yan. Yung first fruits po ng mga members, doon po binibigay sa pinakapastor. Sa kanila po yun. Pero dito po sa atin ay hindi. Liban na lang, kung kausapin ka ng Holy Spirit, sabihin sa'yo, ibigay mo kay Pastora Ishbel ang first fruit mo. Tatanggapin ko yun. Hindi ko tatanggihan. Bakit? Gusto ko pagpalain ka ni Lord. No? Sabi ng Holy Spirit, sino naman ako upang mag-upo sa Holy Spirit? No. Pero hindi po natin yan practice dito sa church. Pero merong iba na nag-aabot kay Bishop. Di ba, Bishop? Di mo nga ako sinisharean. Joke lang. May nag-aabot sa kanya first fruits daw. Pero sa akin, wala pa. Taga-ibang church meron. Taga-ibang church, merong nag-abot na sa akin. Pero portion lang, hindi buong first fruits niya. Pero praise God, tingnan niyo po ang sabi, yung dulo, yung malalaking letra. Patuloy ko kayong pagpapalain. Pag sinabing patuloy kang pagpapalain, hindi lang ikaw dahil ang buhay mo may hangganan hanggang 100 years old, 110 hanggang 120. Paano ka mapapagpala kung nandun ka na sa libingan? Pagpapalain ang iyong mga henerasyon. Sa iyo, umpisa sa iyo hanggang sa iyong mga salin-saling lahi. Sino ritong gustong pagpalain ng kanyang mga anak at mga apo sa tuhod, apo sa kalingkingan, apo sa sakong, lahat ng pamilya mo nang galing sa iyong, ibig sabihin, lahi mo, gustong pagpalain. Yan, magbigay ka ng pinakamainam sa iyong mga bunga. Hindi po yan walang saystay. You are giving to God not only for your own self, but for your family, for your generation. Hindi naman po ako mag-aasawa .
tandang binata na lang ako, tandang dalaga na lang ako. Kahit hindi ka mag-aasawa at hindi ka, magbigay ka pa rin ng first fruits. At least man lang, yung 100 years old mo dito sa lupa, ay blessed ka. Hello? Diba? Amen. Marami pa po sana, kaya lang hanggang dyan muna. Kasi gusto ko na kayong umuwi. Meron po bang katanungan? Huwag kayo maya magtanong, ha? Huwag po tayo mahiya magtanong, mga kapatid. By the way, meron ba ditong talagang nagpa-practice na ng first fruits? Kaya ang first fruits, hindi ikaw magtatakda, ha? Na ito ang ibibigay kong first fruits, 1,000 pesos. Pero, hindi naman yun. Kung ano yung gusto mong pagpalain ka, let's say, nag-invest ka. Nagkaroon ka ng investment. Siyempre, yung first income mo doon sa investment, pwede mong ibigay. Amen? First fruit yun. Tapos yung ginawa mo, halimbawa, ay nag-business ka. Nagtayo ka ng Mark Russell's milk tea. Oh, di ba? Di ba? Yung unang income mo, pwede mong gawing first fruits. No, di ba? Pag tayo, ang ating church ay nagkaroon ng Radiant Coffee, anong tawag doon? Radiant Coffee Shop. Yan. MMS maganda siguro ang tawag doon. Pwede rin, magbibigay din ng first fruit yung ating coffee shop. Ano, di ba? Kaya ano man po, ini-encourage natin ang bawat isa. I believe mapapatali, bibigyan na tayo ni Lord ng lot and building. Kasi tayo lang po dito, ilan na tayo rito. Kung lahat tayo magiging faithful sa ating pagtatides and offering, tapos magbibigay pa tayo ng first fruits, ay grabe. Baka magsikip ang kayamanan ng Radiance dito sa buong building, di ba? Sino rito na hinihipo ng Panginoon at naniwala sa ating pinag-aralan? Kung hindi ka naniwala, pwede mong kopyahin yung pong mga notes na yan, i-check mo dito sa Bible. Ngayon, kung tayo po ay magsisearch at magbabasa po tayo ng mga opposed dyan, makukonfuse ka lang po. Hindi po tayo nagkakasala kung tayo magbibigay ng tithes and offering at mga first fruits. Paano po, nakakasala po ba ako kung hindi ako magbigay ng tithes and offering at mga first fruits? Mawawalan ka ng pagpapala. Yun ang alam ko. Sige. Yung unang komisyon. Yung unang komisyon, first fruit. Pero yung sunod-sunod na, itatype mo na. Tithes na yun. Hindi na first fruits yun. Tama yun. Maraming commissions ngayon, brother. O, sino pa? Paano po dun sa mga parang hindi naniniwala sa tithes and offering? Kasi I believe there are some churches believe na hindi na dapat pinapractice po yun. So, basehan po ba to para yung salvation? Yung pagbibigay ng tithes Yes and po. offering? Hindi natin masasabing basihan niya ng kaligtasan. Kasi by faith kay Lord, yung kaligtasan. But, sabi nga, kung ikaw tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesus, you obey His word. Alright, Ngayon, kung hindi ka man nagbibigay, nabanggit ko kanina, dahil hindi nga sila naniniwala, ang giving of tithes and offerings daw and first fruits ay Old Testament principles. Ngayon, ang giving sa New Testament ay led by the Spirit. Kung led by the Spirit, mas malaki ang ibibigay mo. Mas lalong hindi mo kakayanin. Sabihin mo sa kanila. Mas malaki, okay. Oo, dahil hindi kakaya nila ng Holy Spirit, magbigay ka ng karampu puti. Aakayin ka magbigay ng malaki para lalo kang pagpalain. Kaya nga sabi ko, tayo lang ay nagkaroon ng ganong standard na parang basehan natin ay 10%, pero hindi lang 10%, pwedeng more. Ganon. Kinuha lang natin ang principle ng Old Testament, pero as led by the Spirit. Ako personally, nilid ako ng Holy Spirit na magbigay ng aking tithes and offering. Hindi ko alam kasi kung anong itatawag nung una.
Kasi kung 10% ang binibigay ko, anong itatawag ko doon? Hindi pwedeng offering kasi tithes yun. Pero, basihan ko lang yun. Pero naging prinsipyo ko na sa buhay na more and tithes. Kahit hindi ko gamitin yung term na tithes, ay nagbibigay ako kay Lord. Kaya ang pagbibigay natin, hindi pagsunod sa batas, kundi pagsunod din sa leading ng Holy Spirit. Alright, malinaw po. Thank you. Curious lang po na pag nanalo po sa loto. Curious lang. Siyempre, pag nanalo ka sa loto, sabi, evil money daw yun. Siguro babawasin mo lang yung itinaya mo, bigay mo kay Lord lahat. Kasi, di ba, once in a lifetime lang yun, Parang unang bunga mo. Ibigay mo lahat kay Lord, first fruit mo. First fruit yun di ba? Kasi panalo na. Hindi ka naman magbibigay ng first fruit na wala ka pang napanalunan Ibigay mo lahat. Sabi, paano po yung tataya ulit ako? Nasa iyo yun, bahala ka. Basta ibigay mo na panalunan mo kahit 200 million yun. I-first fruit mo lahat. Meron ba ditong tumataya sa loto? Minsan parang gano'n di ba? Pag nababasa natin, wow, 300 million yung sa loto. Sana kami na manalo nito para makabili na kami ng lot and building, Pero hindi pa rin Walang pag-aakay ang Holy Spirit na tumaya sa loto Pero ewan ko lang kung meron ditong inaakay. Baka hindi Holy Spirit yun. Okay, meron pa ibang tanong? Huwag kayo maiya. Tinan mo, hindi siya nahiya. Nagtanong siya. Okay lang yun, maganda yung tanong niya At least alam natin, pagka may na-dyaryo na nanalo sa wow, ang laki ng pera ng church first fruit. Question po, Inay. Let's say, for example, makaka-receive ka ng unang salary. Di ba usually po kasi sa corporate is kinsenas katapusan. Paano po ba yung magiging first fruit nun? Yung first salary na half lang or kailangan buo po? Yung una mong tinanggap. Yung unang tinanggap. Kung half lang, edi. Okay. Ngayon, kung New Year, di ba? Ito nga pala isang question. Kung New Year, di ba, gusto mo magbigay ng first fruits, dahil New Year. Sabi nung iba, meron kasi ako narinig na lingkod ng Panginoon na sabi, ayaw ko magbibigay sila sa akin pag January 1 kasi pag yung tinatanggap ko pag January 1, binibigay ko lahat kay Lord. First fruit daw yun. Yun ang sabi. Pero para sa akin, yung kahit hindi January 1, kung yung natanggap mo para sa iyo, yun yung taon na ginagamit mo, yung natanggap mong una, kahit hindi January 1. January 2 mo natanggap, first fruit pa din yun. Paano po kung wala akong natanggap, February na ako tumanggap? Hindi ko muna pala tatanggapin. Yung iba ganun lumiligtas. Hindi ko muna tatanggapin. Sa kamo na ibigay sa akin. Alam naman ni Lord yung puso natin. Wala tayong may lilihim kay Lord. Amen? Meron pang tanong? Yung bonus, ganun din yun. Ano yun? Tithe. Kasi di ba regular naman yun? Pero kung first bonus mo, pwede ka mag-portion kay Lord. Pag napulot mo yung pera, ilagay mo dito. Paano po kung 1 million yun? Mga bagay na
Siyempre, kung napulot mo na nangailangan ka, siguro, tugon ni Lord yun sa ano, pero umiiyak yung nalaglag. Yung? Pag may naghanap daw po. Pag nakapulot ka ng pera, wag mo munang gagastusin. Wag mo munang gagastusin. Kasi baka nga may maghanap di ba? Tatabi mo muna yung wallet. Hanggang kailan po? Siguro mga 6 months to 1 year o kayang ganun. Itago mo muna. O kaya i-deposit mo muna sa bangko para pag may, kung ayaw mong sa bahay mo kasi baka mawala or ano. Pero kung maliit lang namang halaga, kaya mo namang bayaran yun, di ba? Meron ba nakakapulot ng pera dito? Tuwan-tuwa yung nakapulot. Lungkot naman yung nawalan, ano? Kinakain na doon sa Jollibee. Umiiyak yung nawala na pambayad pala sa kuryente. Sige, wala na. Sige po, tayong lahat ay tumayo. At sige po, magbigay na po kayo ng inyo pong mga tithes and offerings po dito. At kung may first fruits kayo, bigay na po natin sa Panginoon. At sa next Sunday, sa kalooban ng Panginoon,